Kwentong Bayan. Mabilis na announcement lang bago tayo magsimula mga kabayan kasi sobrang dami nagbe-message sa akin. Nakapag-restock na tayo ng gabay na medalyon. Nasa screen ng picture. Ito yung bagong version, yung merong mutya sa loob. Ito yung mga sangkap. Leklay, diamante negra, bato balisong, tawas tapol, buhok ng nyog na may isang mata, at isang sekretong sangkap. Ito yung mutya. Anong bisa? Gabay pangkalahatan sa buhay, sa negosyo, sa karir, sa pag-ibig sa araw-araw. Sa lahat ng interesado, nariyan sa comment section ng link. I-visit nyo na lang ang store ng likha. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Joko. Walang eksaktong taon, probinsya ng Zamboanga. Nang mga panong ito, nasa edad 28 itong si Joko. Isinilang sa tribo ng mga antingero at babaylan. Ang kanyang ama ay itago na lang natin sa pangalang Delpin, ang kinikilalang pinakamalakas sa lugar. Ginagalang ng mga katribo ang bawat desisyon dahil na din sa disiplina at pagpapakita ng respeto sa mga kasamahan. At bilang anak ng isang kilalang antingero, inaasahan na ganun din ang magiging ugali ng binata. Ngunit halos kabaliktaran ng ugali ng ama ang meron si Joko. Madalas itong nasasangkot sa gulo at kadalasang dahilan ang pagiging arogante nito. Ngunit may sariling rason ang binata kung bakit ganito ang kanyang asal. Sanggol pa lamang nang mamatay ang kanyang ina dahil sa sakit. Walang nagawa si Delpin dahil alam niyang malala na ang kalagayan ng asawa. Lumaki si Joko na sinisisi ang ama sa kamatayan ng ina. Kaya ganun na lang ang galit nito sa mga babaylan at manggagamot na kagaya ng kanyang ama. Ano ka ba naman bata ka? Ilang beses ko bang sasabihin, huwag kang makikipagtalo sa mga nakakatanda sa'yo. Dahil kahit anong gawin mo, kahit mas tama ka, hindi sila magpapatalo sa'yo. Pangaral ng ama. Kakatapos lang nitong makipag-usap sa isa sa mga nakakatanda sa baryo. Nakasagutan ito ni Joko. Hindi naman yata tamang sabihin nila sa akin na wala daw akong pakinabang sa inyo. Naturingang anak niyo daw ako, pero ako pa nagdadala sa inyo sa kahihiyan. Alam ko naman po yun, tay. Masakit lang na naririnig ko pa ng harapan. Tugon ni Joko. Alam mo, Joko, kung ayaw mong makarinig ng masasakit na salita mula sa ibang tao, huwag kang gagawa ng mga bagay na makakasama sa pagkatao mo. Nakikita ng lahat ng taga rito ang kilos mo at huhusgahan ka nila batay sa kung ano ang pinapakita mo. Muling wika ni Mang Delpin. Paulit-ulit itong sinasabi sa kanya ni Mang Delpin. Kaso nga lang sadyang hindi nakikinig ang binata dahil na din sa katigasan ng ulo nito. Nagkaroon ng kakaibang karanasan si Joko. Bagamat ang buhay ay umiikot sa kababalaghan, masasabing marami pa ring hindi nalalaman ang binata. Kagaya na lang ng tungkol sa mga aswang. Wala itong sapat na kaalaman tungkol sa mga angkan o hindi kaya naman uri. Ang tanging alam lang ng binata, mapahayop o anyong tao man ito. Basta nakita niyang kumakain ng laman, ito ay isang aswang. Isang hapon, napagpasya ng binatang magpahangin sa gilid ng gubat. Naglalakad ito nang biglang matalisod sa paa ng isang tao. Nakakubli ang katawan nito sa bangka, kaya hindi kagad nakita ng binata. Anak ng, pwede bang
Ialis mo yung paa mo sa daanan. Teka. Huh? Walang malay itong tao ah. Wika ni Joko. Dali-dali nitong sinapo ang pulso ng lalaki upang tignan kung buhay pa ito. Nang makumpirma ang pantig, dali-dali niya itong binuhat upang isama pabalik sa baryo. Ngunit habang nasa daan, pasan-pasan ng lalaki, nahulog ang isang maliit na sisidlan. Dinampot ito ng binata. Nakita ang itim na bato na nakapaloob dito. Napagtanto ni Joko na ang batong iyon, isang uri ng bertud mula sa mga aswang. Kaya imbis na tumuloy sa bahay ng ama, dinala niya ito sa maliit na kubong nasa gitna ng kagubatan. Ginawa niya ang kubong ito upang maging pahingahan. Kung sakaling gusto ng binatang tumakas sa mga gawain, o hindi kaya naman umiwas sa pangaral ng kanyang ama. Walang iya ka. Talaga bang aswang ka? Pero hindi kita pwedeng patayin ngayon. Hindi ko pa nakukumpirma eh. Aantayin muna kitang magising. Wika ng binata sa walang malay na lalaki. Ilang sandali nga ay kumilos na ito at sinubukang tumayo. Nasaan ako? Aray, ang sakit ng ulo ko ah. Wika ng lalaki. Nandito ka sa kubo ko. Nakita kitang walang malay sa dalampasigan eh. Sabihin mo sa akin kung ano nangyari sa'yo at kung paano ka napadpad sa lugar na to. Tanong ni Joko. Hindi ko maalala kung paano ako napunta sa lugar na to eh. Ang huli kong natatandaan, meron akong tinatakasan. Tugon ng lalaki. Anong pangalan mo? At saka tinatakasan? Huwag mo sabihing magnanakaw ka. Muling tanong ni Joko. Hindi ako magnanakaw. Inahabol ako ng mga kalalakihan. Pinatay nila ang tatay at nanay ko. Maswerte lang nakatakas ako eh. Teka, nasan yung supot ko? Wika ng lalaki habang kinakapa ang katawan. Ito ba? Nakita ko yung laman nito eh. Bertud ng mga aswang ang isang to. Bakit meron ka? Magsabi ka ng totoo ah. Kung ayaw mong dito matapos yung buhay mo. Tanong ni Joko habang nakatutok ang punyal sa leeg ng lalaki. Ibaba mo yung sandata mo dahil hindi mo din magagamit yan. Oo, tama ka. Bertud nga ng aswang ang nasa supot na yan at pagmamay-ari ng aking mga magulang. Nanlaki ang mga mata ni Joko nang marinig ang sinabi ng lalaki. Akmang sasaksakin niya ito. Kaso nga lang bigla itong bumagsak at namilipit sa sakit. Napansin ng binata ang masaganang pag-agos ng dugo mula sa sugat nito sa tagiliran. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman ni Joko na kailangan niya itong tulungan. Sandali lang. Dito ka lang, huwag kang aalis. Kukuha ako ng mga gamot at pangtali sa sugat mo. Wika ng binata. Matapos ay iniwan nito ang lalaki. Tarantang pumasok sa kagubatan. Ilang sandali pa ay bumalik ito pasan ang patay na baboy ramo at mga ugat ng puno. Dali-daling nilinis ng binata ang sugat ng lalaki. Sinubukan nitong isara gamit ang hibla ng kanyang buhok. Lagi ding may baong kawil ang binata at ito ang nagsilbing karayom. Matapos tahiin ay muling nagkamalay ang lalaki, kaya naman tinulungan niya ito upang makatayo. Dinalan kita ng makakain. Ikaw na ang bahala, dito lang ako sa labas.
Ayoko makakita ng nilalapang hayop. Wika ni Joko. Bagyang natawa ang lalaki at nagsalita. Ano bang sinasabi mo? Hindi lahat ng aswang kumakain ng hilaw, no? Pwede bang lubos-lubosin mo na yung pagtulong? Katayin mo yung baboy tapos ihawin mo na rin para makakain tayo ng maayos. Nagulat si Joko sa sinabi nito. Nung una ay ayaw pang maniwala ng binata. Sa kadahilanang namulat ito sa kaalamang hilaw na laman ang kinakain ng mga aswang. Kung ganon, totoo ngang aswang ka. Pero bakit hindi ka kumakain ng hilaw na laman? Tanong ni Joko. Maraming uri ang mga aswang. May mga pumapatay at kumakain ng hilaw na laman. Kaso meron ding kagaya naming hindi. Hindi kami nakatikim ng dugo o anumang buhay na nilalang. Pagpapaliwanag ng lalaki. Napagtanto ni Joko na matagal na silang nag-uusap. Ngunit hindi pa rin nila kilala ang isa't isa. Kaya nagsimula na itong magpakilala sa kasama. Nga pala, ang pangalan ko ay Joko. Nakatira sa baryo hindi kalayuan dito. Ikinagagala kitang makilala. Ako pala si Marwan. Hindi ba nag-aalala ang mga magulang mo? At saka hindi ka ba natatakot? Tanong ni Marwan. Saan naman ako matatakot? Sa'yo? Nagpapatawa ka ba? Tatay ko ang pinuno sa baryo namin at kinikilalang pinakamalakas na antingero. Kaya bakit naman ako matatakot sa'yo? At isa pa, sinabi mo naman na hindi ka kumakain ng tao, di ba? Napailing si Marwan sa naging sagot ng binata. Napagtanto na mabuti ang kalooban ni Joko. Oo, hindi ako kumakain ng tao kapag hindi naluto. Tugon ni Marwan habang pinagmamasdan ang reaksyon ng binata. Naaliw sa pag-uusap ang dalawa. Hindi na malaya ni Joko na maghahating gabi na. Nako, mukhang napasarap ang usapan natin ah. Nga pala ito, ayokong kunin yan sa'yo eh. Dahil alaala yan ng mga magulang mo. Dito ka muna ha, hanggang sa gumaling yung sugat mo. Walang makakakita sa'yo dahil napapaligiran ng Roma ang kubo. Eh sino namang mag-aakalang may nakatagong aswang dito? Wika ni Joko. Maraming salamat ah. Mga ilang araw lang siguro aalis na din ako. Kailangan ko kasing hanapin pa ang iba kong kalahi eh. Sige, umuwi ka na at baka hanapin ka ng tatay mo. Tugon ni Marwan. Matapos ay kagad nang nagpaalam ang binata. Pagkarating sa tahanan, nakita nito ang ama na nakaupo sa sala. Inabot ka yata ng hating gabi, Joko. Saan ka na naman ba nagpunta? Tanong ni Mang Delfin. Ano kasi tay? Napasarap lang po yung kwentuhan sa kabilang baryo. Sige po tay, matutulog na po ako. Paalam ng binata. Samantalang sa kubong kinaroroonan ni Marwan, nagsasagawa ito ng ritual para pagalingin ang sugat. Laking pasasalamat nito dahil natagpuan siya ni Joko. Kung hindi, siguradong patay na siya ng mga oras na yun. Kinabukasan maagang umalis si Joko upang puntahan si Marwan. Ngunit laking gulat nito dahil wala ng tao sa kubo. Naisip ng binata na maaaring gumaling na ang sugat nito at tuluyan ng umalis. Bumalik si Joko sa baryo. Hindi nito inaasahan ang madaratnan.
Nakita nito ang mga kalalakihang nagkukumpulan sa isang sulok. At nang masipat nito kung sino ang pinagkakaguluhan, dali-dali siyang tumakbo papunta sa grupo. Hindi pa man siya tuluyang nakakalapit. Biglang tumilapon ang isa sa mga kalalakihan. Pinili ni Joko ang manood at obserbahan ang mga gagawin ni Marwan. Alam ni Joko na isa itong aswang. Sa dilim sila mas malakas. Ngunit hindi nito lubos akalain na kaya palang makipaglaban ni Marwan sa ilalim ng tirik na araw. Isa-isang nagsisugod ang mga kalalakihan, ngunit wala silang nagagawa. Dahil sadyang napakalakas ni Marwan at para sa kanila. Sa kabila ng pagiging mga antingero, wala silang panama sa lakas ng isang aswang na hindi pa nakakapagpalit ng anyo. Ilang sandali pa ang lumipas. Dumating ang ama ni Joko at tuluyang naapula ang gulo. Anong nangyayari dito? Hindi na ba talaga kayo matututo? Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na huwag niyong pagdidiskitahan ng mga dayo? Wika ni Mang Delpin sa mga kalalakihan. Kagad namang nilapitan ni Joko si Marwan upang siguraduhin hindi ito nasaktan. Napansin naman ito ng matanda, kaya kagad niyang tinanong ang anak. Joko, kilala mo ba ang lalaking yan? Opo, tay. Ang totoo, nakita ko po siya sa dalampasigan. Hindi na po maganda ang kondisyon ng katawan ng taong yan kaya ginamot ko. Tapos ngayon, nakikipagbasag ulo dito sa baryo. Tugon ni Joko. Pasensya na, pero hindi ako nagsimula ng gulo. Naglalakad lang ako, tapos hinarang ako ng mga yan. Wika ni Marwan. Tama po ang sinabi ni Marwan, tay. Nakita ko po ang nangyari. Tugon ni Joko. Kaya mabilis na nakapagpasya si Mang Delphin. Kung ganon, ikulong ang mga lalaking yan para magtanda. At ikaw naman sumama ka sa amin. May mga katanungan ako sa'yo. Iba ang nararamdaman ko. Wika ni Mang Delpin. Kagad namang sumunod si Marwan. Pagkarating sa tahanan, inalok ito ng pagkain. Habang kumakain nagsimulang magtanong si Mang Delpin. Saan ka ba nanggaling? At ano ang ginagawa mo sa lugar na to? Hindi alam ni Marwan kung saan magsisimula. Dahil alam nitong mga nganibang buhay. Kung sakaling malaman ng ama ni Joko ang totoong dahilan kung bakit siya naroon. Sakay po ako ng isang bangkang pangisda. Nagkaroon po ng aksidente sa laot. Sumabog po ito at himalang nakaligtas ako. Paliwanag ni Marwan. Alam ni Joko na nagsisinungaling ito. Ngunit pinili niyang manahimik. Ganun ba? Nakakalungkot na balita. Pero saan ka naman ang galing? Tanong ni Mang Delpin. Sa karatig isla po ng Sabah. Nakatira ako sa komunidad ng mga Pilipino doon. Nagtatrabaho bilang mangingisda. Tugon ni Marwan. Tumangulang si Mang Delpin at kagad nang tumayo. Sinabihan din ito si Joko na pahiramin ng damit si Marwan at pansamantalang manirahan sa kanilang tahanan. Ayos yung palusot mo kay tatay, ah. Paniguradong hindi ka naman nun pagdududahan. Pero ang payo ko lang sa'yo, hindi siya mabilis magtiwala. Kaya mag-iingat ka. Wika ni Joko.
Alam kong malalaman niya din ang katotohanan. Hahanap lang ako ng pagkakataon. Pero sa ngayon, hindi niya dapat malaman ang totoo, Joko. Pakiusap ni Marwan. Sumang-ayon naman ng binata na itago ang sekreto nito sa isang kondisyon. Sige, walang problema, hindi ako magsasalita. Pero, sasabihin mo sa akin ang bawat bagay tungkol sa pinanggalingan mong lahi. Yun ang kapalit. Wika ni Joko at pumayag naman si Marwan. Dahil para sa kanya, wala namang dapat ikahiya sa kanyang angkan. Ngunit ang inaalala nito ay ang pag-unawa ng mga taong makakarinig. Pinaliwanag niya ang lahat-lahat hanggang sa lubusang maunawaan ni Joko kung anong uri ng aswang si Marwan. Naging mabuti din ang pakikitungo kay Mang Delfin at kadalasang katulong ng mag-ama sa panggagamot. Nasorpresa ang matanda dahil nalaman nitong may kakayahan palang manggamot si Marwan. Ang akala ko ba, galing ka sa pamilya ng mga mangingisda? Bakit may kaalaman ka sa alamang gamot? At kung paano ito gagamitin? Tanong ni Mang Delfin. Isang hapon matapos nilang manggamot sa tahanan ng isang pasyente. Totoo pong galing ako sa angka na mamangisda. Pero ang lolo't lola ko ay mga babaylan sa aming baryo. Kaya marami po akong natutunan mula sa kanila. Tugon ni Marwan. Muli na naman itong nagsinungaling sa matanda. Huminto sa paglalakad si Mang Delfin at hinarap ang binata. Magaling! Malaki ang maitutulong mo sa akin. Tara, umuwi na tayo. At medyo malalim na ang gabi. Nandito pa naman tayo sa... Hindi na ituloy ng matanda ang sasabihin dahil nakaramdam ito ng kung ano mula sa paligid. Tatang, may problema po ba? Tanong ni Marwan. Hindi ito nagpalata. Ngunit ramdam niya ang napakabigat na enerhiyang nasa paligid. Oo, Marwan. Kaya huwag kang aalis sa likod ko. Tugon ni Mang Delfin. Ilang sandali pa ay lumabas ang isang figura mula sa anino ng mga puno. Anong ginagawa mo sa teritoryo ko, Delphin? At sino tong kasama mo? Bagong mag-aaral? Hindi ka ba nagsasawa sa pagtuturo ng mga nalalaman mo? Wika ng matandang lalaki. Magandang gabi sa'yo, Efren. Napadaan lang ako at walang masamang tangka. Kaya nakikiusap ako, sana hayaan mo kaming makalampas. Pakiusap ni Mang Delfin. Ikaw, hahayaan kong makadaan. Pero itong isa, itong binatang kasama mo, hindi pwede. Tugon ng matanda na nagngangalang Efren. Hayaan mo na siya. Pangkaraniwang tao lang yan na sumama sa akin para tumulong. Wala kayong mapapala sa kanya. Tugon ni Mang Delfin. Mukhang pumupurol na nga ang pakiramdam mo, tandang Delphin. At hindi mo maramdaman ang taglay na lakas ng kasama mo. Malaking banta siya para sa aking tribo. Kaya kailangan niyang mawala. Tugon ni Mang Efren sabay senyas. Lumabas mula sa mga puno ang ilang kalalakihang may suot na nagliliwanag na medalyon. Sa pagkakataong ito, alam ni Marwan na wala ng ibang paraan kung hindi ang labanan ang mga kalalakihan.
Huwag niyo po akong alalahanin, Manong. Kaya ko pong ipagtanggol ang sarili ko. Wika ng binata. Nagulat ito sa naging tugon ni Mang Delfin. Alam ko, matagal ko nang alam na isa kang gabo ng aswang, Marwan. Hindi ako tumanda ng ganito para hindi makakilala ng kagaya mo. Kaya huwag kang harang-harang sa tangko. Kunin mo yun nasa kanan. Sa akin yung sa kaliwa. Pag umarang ka, kukutusan kita. Napangiti si Marwan. Naganda ng makipaglaban. Hinawakan nito ang bertud ng kanyang mga magulang at huminga ng malalim. Ama, ina, gabayan niyo po ako. Wika ni Marwan. Laking gulat ni Mang Delpin nang biglang maramdaman ang malakas na bugso ng enerhiya mula sa binata. Nang lingunin nito si Marwan, nasa anyong aswang na ito. Ang itaas na bahagi ng katawan ng binata, malaking aso, at ang pang-ibaba naman ay tao. Mahaba ang kuko, may buntot na may hahalin tulad sa buhaya. Sinasabi ko na nga ba, isa kang purong dugong gabonada mula sa angkan ng mga hanagob. Wika ni Mang Delpin. Kaunting kaalaman, ang mga hanagob ay sinaunang aswang na hindi pumapatay at kumakain ng lamang hilaw. Kinukuha lang nila ang lakas sa kalikasan. Ginagamit ito para makipaglaban o manggamot. Matapos magpalit ng anyo, mabilis itong sinugod ang mga kalaban. Halos hindi makaalis sa pwesto si Mang Efren nang makita kung gaano kabilis kumilos ang binatang gabunan. Laking gulat nito dahil sa isang iglap. Nagawang ubusin ni Marwan ang 8 sa mga alagad niya. Maging si Mang Delpin, tila natigalpo. Hindi rin ito makapaniwala sa nakita. Ito ang unang pagkakataon niyang makasaksi ng laban ng isang totoo at buhay na hanagob. Hindi ito maaari. Inubos ko na ang inyong lahi. Paanong nabuhay ka pa? Tanong ni Mang Efren. Hindi na nalaman ni Marwan ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Anong sinabi mo, tanda? Inubos mo ang aking angkan. Lalong nagalit si Marwan. Hindi akalain ni Mang Delpin na may ilalakas pa ang kasalukuyang anyo ng binatang gabunan. Oo, kasama ang ilan sa mga kapanalig ko. Ginalugad namin ang islang pinanggalingan mo at inubos ang lahat ng mga nakatira sa lugar. Alam mo bang musika sa tenga ko ang pagmamakaawa nila habang sinusunog ko sila ng buhay? At ganon din ang... Hindi nito naituloy ang sasabihin. Biglang lumitaw si Marwan sa kanyang harapan. Sinakalang matanda. Walang yaka. Ikaw ang pumatay sa ama't ina ko. Ngayon, mas lalo kong nagkaroon ng dahilan upang pira-pirasuhin ka. Wika ni Marwan. Sige. Gawin mo. Tandaan mo, binata. Hindi ako nag-iisa. At sa oras na to, nakarating na sa aking baryo ang mga nakaligtas kong kasamahan. Hindi ka din makakalayo sa lugar na ito. Kasama mong mamamatayang matandang manggagamot na yan. Tugon ni Mang Efren habang nakaturo kay Mang Delpin. Hindi na pinatagal pa ni Marwan. Kagad nitong binali ang leeg ng matanda na naging dahilan ng agarang pagkamatay. Umalis na po kayo dito, Tatang Delpin. Kaya niyo pa po bang tumakbo
Kailangan ko po kayong mailayo sa lugar. Wika ni Marwan. Ay nako, matanda na ako, Marwan. Hindi na kaya ng tuhod kong matagalang takbuhan. Kaya umalis ka na. Iligtas mo ang sarili mo. Ako nang bahalang humarang sa kanila. Wika ni Mang Delfin. Hindi, Manong. Ako lang ang pakay nila at ayoko mapahama kayo. Tama na ang isang buong baryong nagbuwis ng buhay para sa akin. Pag-uusap ng dalawa. Kagad pinasa ni Marwan ang matanda. Mabilis na tumakbo palayo sa lugar. Dinala niya ito sa kubo ni Joko. Maraming salamat, Marwan, ha. Pero nabanggit mo, isang buong baryo nagsakripisyo para lang mailigtas ka. Tanong ni Mang Delfin. Opo, Tadang. Isang buong baryo ng mga mangingisda. Totoo po ang sinabi ko sa inyo na mula ako sa baryo ng mga mangingisda. Kinupkup nila kami ng aking mga magulang. At yun din ang naging dahilan kung bakit sila namatay. Ayoko nang maulit pa ang kaganapang ngayon. Tugon ni Marwan. Nagbalik na ito sa anyong tao. Nauunawaan ko ang gusto mong mangyari, Marwan. Ngunit hindi mo kakayanin mag-isa ang pangkate, Fred. Wala silang mga puso at handa silang mamatay para makuha ang gusto nila. Wika ni Mang Delfin. Alam nito ang totoong dahilan kung bakit hinahanap at pinapapatay ni Mang Efren ang matataas na uri ng aswang. Kinukuha nito ang mga bertud upang magamit sa pansariling kapakanan. Sa kasamaang palad, hindi nila nakuha ang mga bertud ng magulang ni Marwan dahil bago pa man mangyari ang malagim na trahedya, nagawa nila itong ibigay sa binata. Alam po nila ama at ina na mangyayari to. At ito po ang totoong pakay ko sa lugar nyo. Kailangan kong makasan ang samahan nila Mang Efren. Dahil kung hindi ko gagawin yun, marami pang inosenteng aswang ang maaaring madamay. Tugon ng binata. Matapos mag-usap, sinalubong niya ang puwersa ng mga naiwang kasama ni Mang Efren. Samantalang si Mang Delfin, tumungo sa bayan upang balaan ang lahat sa napipintong pagsalakay ng mga bertudes sa kabilang tribo. Muling bumalik si Marwan sa lugar kung saan ito pinatay si Mang Efren. Hindi nga nagkamali ang binata dahil pagkarating niya sa lugar, mabilis siyang pinaligiran ng mga kalalakian. Armado ng itak, pana at mga sibat. Sinugod nila si Marwan, ngunit hindi tumalab sa katawan ng binata ang mga hawak na sandata. Isa-isang pinagpapapatay hanggang sa iilan na lang ang natira. Hindi inaasahan ni Marwan na may naiwan pang malakas na kasapi sa panig ni Mang Efren. Ito ang kanyang anak na si Tiago. Sa wakas, dumating na ang pagkakataong pinakahinihintay ko. Kaya maganda ka, Gabunan. Ito na ang huling araw mo. Wika ng lalaki, sabay sugod sa binata. Napakabilis itong kumilos na halos napapantayan ang liksi ni Marwan. Totoo nga ang sinabi ni Mang Delfin. Ginagamit niyo nga ang bertud ng mga aswang para maging mas malakas kayo. Pero hindi niyo alam ang kabayaran nito. Tugon ni Marwan habang pinipigilan ang kamao ng lalaki. Wala akong pakialam sa kabayaran. Ang mahalaga sa akin, maging malakas. Nang sa ganon, maraming matakot at lumuhod sa aking harapan. Wika ng lalaki. Itinulak ito ni Marwan. Napangiti ang lalaki. Nga pala, bago kita tapusin,
ibibigay ko sa iyo ang pribilehiyong makilala ko. Tandaan mo ang pangalang Tiago. Nag-iisang anak ng taong pinatay mo. Pinatay ko siya bilang kabayaran sa kamatayan ng mga magulang ko. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. At kung magbabalak kang patayin din ako, wala akong dahilan para magdalawang isip na tapusin ka. Matapos ang pag-uusap, muling nagsalpukan ang dalawang malalakas na puwersa. Ngunit walang kaalam-alam si Tiago na mararanasan niya ang sinasabing kabayaran ng paggamit ng bertud ng mga aswang. Habang nakikipagpalitan ng atake sa binata, unti-unti nitong naramdaman ang pagbigat ng katawan. Biglang nanikip ang kanyang dibdib hanggang sa tuluyan itong mapaluhod at hindi na makahinga. Ngayon, nararamdaman mo na ang sinabi kong kabayaran. Hindi kagaya naming mga aswang. Kayong mga tao ay may mahihinang pangangatawan. Hindi nyo kakayanin ang malakas na kapangyarihang taglay ng bertud mula sa amin. Kakainin ka nito paunti-unti mula sa loob. Pagpapaliwanag ni Marwan. Dagdag pa nito, habang ginagamit ni Tiago ang lakas ng bertud, unti-unti ding nauubos ang kanyang lakas na parang nauupos na kandila. Napapasigaw sa sobrang sakit si Tiago hanggang sa hindi na nito makayanan. Bumulwak ang dugo sa kanyang bunganga. Naglabas din sa kanyang tenga, mata at ilong. Ilang sandali pa ay tuluyan ng bumigay ang katawan nito. Nasunog mula sa loob. Naiwan ang dalawa pang nagbabagang bato. Kagad dinampot ni Marwan ang mga ito at inilagay sa sisidlan. Nilingon ng binata ang mga naiwang kasama ni Tiago at nagsalita. Hindi pa huli ang lahat para tumalikod sa maling gawain. Gamitin niyo ang pagkakataong ito upang magbago at ilagay sa ayos ang buhay niyo. Kagad nang umalis ang binata, binalikan ito si Mang Delpin. Nakahinga ng maluwagang matanda. Nang makitang nasa maayos na kalagayan ang binatang gabunan. Pagkatapos ng kaganapang iyon, nagpaalam na si Marwan. Hindi naman ito pinigilan ni Mang Delpin dahil alam nila na may mahalagang misyon ng binata. Bagaman sandaling panahon lang nanatili sa kanila si Marwan, hindi makakalimutan ni Joko ang mga nangyari. Nang minsang mapadpad ang isang aswang nagabunan sa baryo ng mga antingero. Konting opinion para sa kwento. Sobrang solid, no? Hindi talaga lahat ng aswang masama at hindi din lahat ng aswang ay kumakain ng laman ng tao. Kaya huwag tayong manghusga mga kabayan, pero syempre, huwag nating iwawala ang ibayong pag-iingat. Sa susunod na kwento naman natin mga kabayan, hanggang saan ba ang kayang ibigay ng wagas na pag-ibig? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Rafael. Taong 1998, probinsya ng Siquijor. Sinasabi nilang ang pag-ibig ang pinakamaywagang pangyayari sa buhay ng isang tao. Lalo na kung ito ay wagas at walang bahid ng pagkukunwari. Ito ang napatunayan ng tagapagpadala ng kwento. Nang mga panong iyon, nasa edad 18 itong si Rafael. Lumaki sa syudad. Ngunit ang mga magulang ay tubong Siquijor. Nagpa siyang hanapin ng kapalaran sa Maynila. Kalaunan doon na din bumuo ng pamilya. Kapwa nagtatrabaho sa kilalang TV station. Kaya naman medyo naging maalwan ng pamumuhay
Nag-iisang anak si Rafael dahil medyo may edad na ang ina ng magbuntis. Ganon pa man, nagpapasalamat ang mag-asawa dahil kahit papano nabiyayaan sila ng isang mapagmahal na anak. Nasa 2 taon sa kolehiyo ang binata nang magpasya silang umuwi ng Siquijor. Nung una ay ayaw pumayag ni Rafael, ngunit namulat ito sa pamumuhay sa syudad. Rafael, alam kong magiging mahirap para sa iyo ang simula doon sa probinsya. Pero kapag nagtagal, tignan mo, ikaw mismo magsasabing mas madali ang buhay doon. Wika ng tatay ni Rafael na itago na lang natin sa pangalang Mang Sigmund. Ay oo nga naman anak. At isa pa, medyo lumalaki na din ang gastusin dito sa Maynila. Magre-retiro na kami ng tatay mo. Sayang naman kung mauubos lang ang ipon namin dito. Dagdag ng ina na itago na lang natin sa pangalang Aling Mildred. Pilit kinukumbinsi ng dalawa si Rafael na sumang-ayon sa kanilang desisyon. Hindi po ako sigurado eh, Nay, Tay. Pero kung sa tingin nyo yun po yung makakabuti, sige po. Wala naman pong masama kung susubok tayo, di ba? Tugon ni Rafael. Tinapos muna nila ang 2 taon ng binata bago nagandang bumiyahe pa uwi ng probinsya. Marami ang dala nilang gamit, kaya nagpasya ang mag-asawang ipauna ang mga ito. Nanatili pa sila ng ilang araw sa Maynila para magkaroon ng pagkakataon ang binatang magpaalam sa mga may iwang kaibigan. Matapos ay kagad na silang bumiyahe. Unang beses ni Rafael ang sumakay ng barko, kaya hindi ito natuwa sa biyahe. Halos natulog lang ito ng maigit 20 oras. Nahihilo, nasusuka sa tuwing tatayo. Pagkarating sa pantalan, namangha ang binata dahil napakalinis ng lugar. Kulay asul ang tubig. Napakalinis ng buhangin. O diba, sabi ko sa iyo hindi ka pa nakakarating sa bayan natin. Ganyan na ang reaksyon mo. Antayin mo kapag nakarating tayo sa bahay. Siguradong mas magugustuhan mo. Wika ni Mang Sigmund. Pagbaba sa pantalan ay sinalubong sila ng 2 lalaki. Isang kasing edad ng kanyang ama at isang matandang lalaki. Nagmano si Mang Sigmund. Napagtanto ng binata na ito ang kanyang lolo Mayok. Aba, tingnan mo nga naman. Sa litrato lang kita nakikita simula ng sanggol ka pa. Ngayon nasa harapan na kita. Napagtanto kong mas gwapo ka sa tatay mo. Wika ng matanda. Rafael, siya ang lolo Mayok mo. Pagpapakilala ni Mang Sigmund. Naririnig ko nga po kayo kay tatay. Mano po, lolo? Tugon ng binata. Hinimas ng matanda ang ulo nito at inakbayan. Marami akong kwento para sa iyo, Apo. Pero sa ngayon, halina kayo. Nag-aantay ang sasakyang maghatid sa atin sa bahay. Habang nasa biyahe, hindi maiwasan ng matanda ang mamangha sa ganda ng kapaligiran. Kapansin-pansin, walang nakakalat na basura sa paligid. Tay, napapansin ko lang po simula nang dumaong tayo. Hanggang ngayon, wala pa akong nakitang plastic na nakakalat sa daan. Hindi po ba uso yun dito? Tanong ni Rafael. Hindi uso dito ang pagkakalat dahil mambabarang ang alkalde ng bayan natin. Wika ni Mang Sigmund.
Nanlaki ang mga mata ni Rafael dahil kahit papano may nalalaman ito tungkol sa mga mambabarang. Biglang tumawa ng malakas ang mga nakakatanda nang makita ang reaksyon ng binata. Ay, wag mong pansinin ng sinasabi ng tatay mo. Nagbibiro lang yan. Disiplinado kasi ang mga taga dito at mas gusto nilang pangalagaan ng lugar. Ang kalikasan dito, anak. Dito nagmumula ang kinabubuhay nila. Wika ni Aling Mildred. Ilang sandali pa ay dumating na sila sa tahanan ni Lolo Mayok. Namangha si Rafael. Napakalaki ng tahanan at gawa lang sa makalumang materyales. Halina kayo sa loob. Siguradong luto ng adobong manok ng lola mo. Wika ni Lolo Mayok. Napatingin si Rafael sa ama dahil ang alam nito ay patay na ang lola. Pa, hindi niyo pa din ba nakakalimutan si Mama? Alam ko po masakit sa inyo, pero kailangan na eh. Maglilimang taon na siyang patay. Tugon ni Mang Sigmund. Alam ko, Sigmund. Pero hindi maaalis sa akin ang alaala niya. Lalo na sa mga ganitong okasyong kasama ka namin. Alam mo naman na ito lang ang pinakamasayang alaala para sa kanya, hindi ba? Muling wika ng matanda. Ramdam ni Rafael ang kalungkutan nito. Kaya gumawa ng paraan ang binata para mabago ang usapan. Ang bango ah. Atay, gutom na po ako. Tara, kain na tayo. Wika ni Rafael. Napangiti si Lolo Mayok at inaya ang binatang maupo sa mesa. Habang kumakain, napatingin si Rafael sa bintana. Napansin ang napakagandang tanawin. Nakita nito ang malawak na bakawang nasa likod ng tahanan ni Lolo Mayok. Kulay puti ang buhangin at kulay asul ang tubig sa dagat. Hindi sinasadyang mahagip ng binata ang isang dalagang naglalakad sa dalampasigan. Nakatakip sa ulo ang kaperasong dahon ng anahaw bilang panangga sa init. Napalingon si Rafael dahil tinapik siya ng ama sa balikat. Hoy anak, narinig mo ba yung sinabi ng lolo mo? Tanong ni Mang Sigmund. Po, naku, pasensya na po kayo ah. Hindi ko po narinig eh. Ano po uli yan, Lo? Tugon ni Rafael. Tumawa ng malakas ang matanda at muling nagtanong. Ang sabi ko, kung may kasintahan ka na bang naiwan sa Maynila, parang ang layo kasi ng tingin mo sa dagat. Napangiti ang binata at umiling. Naku, malabo po yun, Lo. Tutok po ako sa pag-aaral eh. At isa pa, masyado pa akong bata para isipin ang mga ganyang bagay. Matapos kumain, naupo ang binata sa likuran ng tahanan. Pinagmasdan ang magandang kapaligiran. Habang nakaupo, unti-unting nakaramdam ng antok si Rafael hanggang sa tuluyang makatulog. Laking gulat ng binata dahil nagising ito sa ilalim ng isang malaking puno. Bigla siyang napatayo. Inikot ang tingin sa paligid. Nagsimulang mag-alala si Rafael dahil hindi niya kabisado ang lugar. Wala siyang ideya kung paanong napunta sa puno. Akmang aalis na sana ang binata nang biglang may tumawag sa kanya. Mukhang naliligaw ka, binata. Huwag kang matakot, malapit lang dito yung bahay ni Lolo Mayok. Ako nga pala si Bella. Wika ng dalaga. Nilingon ito ni Rafael. Laking gulat nang makitang ito din yung dalaga
na nakita niyang naglalakad sa dalampasigan. Ako naman si Rafael. Teka, paano ba ako napunta dito? Ang huling naalala ko, nakatulog ako sa likod ng bahay tapos paggising ko nandito na ako eh. Tugon ni Rafael. Maging ako nagulat kasi ngayon lang kita nakita dito sa lugar namin. Bago ka lang ba dito? Tanong ng dalaga. Naupo ito sa ugat ng puno. Sumenyas kay Rafael na maupo sa tabi niya. Unti-unti namang napanatag ang binata at naupo sa tabi ng dalaga. Oo eh, kakarating lang namin ng mga magulang ko. Galing kami sa Maynila. Ikaw ba? Matagal ka na ba dito? Tugon ni Rafael. Napangiti naman ang dalaga. Dito ako pinanganak. Nasa malapit lang yung tahanan namin. Kung gusto mo, mamasyal muna tayo. Huwag kang mag-alala, ihatid kita pa uwi. Muling wika ng dalaga. Naglakad ang dalawa sa paligid at lalo pang nakita ni Rafael ang kagandahan ng lugar. Muling naupo ang dalawa sa dalampasigan. Pinagmasdan ang paglubog ng araw. Maggagabi na, kailangan na nating umuwi. Hindi mo magugustuhang nandito ka sa lugar na to pagsapit ng dilim. Kaya halika na, ihatid na kita. Laking pagtataka ni Rafael dahil biglang nagbago ang aura ng dalaga. Nahalata niya ang takot dito. Bakit Bella? Anong meron sa lugar na to tuwing gabi? Tanong ni Rafael. Mahabang paliwanag eh, wala na tayong oras. Bilisan mo na, bago pa mawala yung liwanag. Sasabihin ko sa'yo, sa susunod na makabalik ka dito. Tugon ni Bella. Pagtayo ni Rafael, hinawakan siya nito sa dibdib. Bagyang itinulak. Tila hinigop ang binata papunta sa kung saan. Laking gulat nito dahil nang imulat ang mga mata. Nakabalik na siya sa upuan kung saan siya nakatulog kanina. Mas lalo pa itong nagtaka nang mapansin ang oras sa pinanggalingang lugar. Halos madilim na. Ngunit sa kinaroroonan niya, hindi pa lumalapit ang araw sa kanluran. Naisip ng binatang panaginip lang ang lahat. Ngunit naalala ang paghawak ng dalaga sa kanyang dibdib. Sinapo ito ng binata. Naramdaman ng matigas na bagay. Dali-dali niya itong kinuha. Nakita ang isang pulang hiyas na nakasabit sa kanyang leeg. Pinagmasdan ito ng binata. Ngunit kagad niyang tinago. Narinig niya ang boses ng ama. Rafael, ay nandiyan ka lang pala eh, kanina ka pa namin tinatawag. Ano bang ginagawa mo dito? At saka, bakit puno ng buhangin yung damit mo? Nanlaki ang mga mata ng binata nang mapansin ang buhangin sa kanyang damit. Nagdahilan na lang ito na nakatulog at nahulog sa upuan. Tumawa ng malakas si Mang Sigmund dahil sa nangyari sa anak. Bakit po tay? Ano po bang meron? Tanong ni Rafael. Dumating ang mga pinsan mo mula sa kabilang baryo. Gusto ka nilang makilala kaya bilisan mo dyan at maligo ka. Parang kakalabas mo lang sa hukay eh. Tignan mo, napakadumi mo. Tugon ng ama. Dali-dali namang naligo si Rafael at nang matapos itong magbihis, kagad pinuntahan ang ama sa sala. Nandito ka na pala, Rafael. Iha,
Sila ang pinsan mong si Lita at si Tilde. Kayong dalawa, ilibot nyo si Rafael sa baryo. Siguraduhin yung makakauwi kayo bago mag-alas 6. Naiintindihan nyo ba ako? Wika ni Lolo Mayok. Tumango ang dalawa at hinila si Rafael palabas ng tahanan. Tara, punta tayo sa dalampasigan. Magandang mamasyal doon pagpapalubog na ang araw. Wika ni Lisa. Hindi mo ba narinig yung sinabi ni Lolo? Umuwi bago mag-alas 6? Mamaya masabon na naman tayo eh. Mapagalitan pa si Rafael dahil sa atin. Tugon ni Tilde. Habang nagtatalo ang dalawa, lumilipad naman ang utak ng binata. Iniisip pa din ito kung paanong napunta sa kanya ang pulang hiyas. Natigil lang sa paglalakbay ang diwa ng binata nang bigla siyang tapikin ni Lisa sa balikat. Oy Rafael, ano ka ba? Kanina pa kita tinatanong eh. San ba galing yung kwintas mo? Sa kasintahan mo, no? Wika ni Lisa sabay tawa. Hindi Wala akong kasintahan. Galing to sa kaibigan ko. Tugon ni Rafael. Kaibigan? Sinong kaibigan? Galing sa Maynila. Alam mo Rafael, hindi mo ko maloloko. Kilala ko yung batong yan eh. Luha ng nimpa ang tawag sa iyas na yan. Wika ni Tilde. Ayan ka na naman sa mga pantasya mo. Hindi nga totoo ang luha ng nimpa. Gawa-gawa lang yun ng mga matatanda. Tugon ni Lisa. Bakit? Ano bang meron sa luha ng nimpa? Tanong ni Rafael. Yan tuloy. Naniwala tuloy sa'yo si Rafael. Ay nako, bahala ka nga magpaliwanag. Naunang maglakad si Lisa. Naiwan sina Tilde at Rafael. Ipinaliwanag ng dalaga ang kwento tungkol sa likod ng sinasabing luha ng nimpa. Ayon kay Tilde, maraming taon na ang lumipas. Isang lalaking dayo ang nagawi sa kanilang lugar. Umibig ito sa nimpa o sa isang diwata. Naging masaya ang dalawa. Ngunit hindi ito nagtagal dahil magkaibang mundo ang kanilang pinagmulan. Pinaghiwalay sila ng pinanggalingang mga mundo. Ngunit bago pa man mangyari ito, nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Hindi matanggap ng mga nimpa ang sanggol na kalahating tao. Nagpasya ang mga itong ipaanod sa ilog ang sanggol at hindi sinasadyang nakuha ng isang mangingisda. Pinalaki niya ang bata hanggang sa magdalaga ito. Nakuha ang pisikal na anyo ng ama. Ngunit katangian at kapangyarihan naman ay minana mula sa inang nimpa. Hindi na nalaman ang pinagmula ng dalaga. Ngunit alam ng mangingisda na nagpalaki sa kanya na hindi ito pangkaraniwang tao. Nang lumaon, tila na ulit ang pangyayari. Umibig ang dalaga sa isang binata at dahil naman sa estado ng kanilang buhay ay pinaghiwalay sila. Ngunit mas masaklap ang nangyari sa dalawa dahil pinatay ng mga magulang ng lalaki ang mangingisdang nagpalaki sa dalaga. Sa sobrang galit, pinili ng dalagang magiganti. Pinatay nito ang mga magulang ng lalaking minahal. At sa uli, pinatay din ng dalaga ang lalaki. At habang ginagawa niya ito ay pumapatak mula sa kanyang mata ang kulay pulang luwa na kalaunan ay naging bato. Matapos ang pangyayari ay walang nakakita na sa dalaga. Ang tanging naiwan ay ang mga batong pula na hugis luha. Kagaya ng suot mong kwintas, Rafael, ganyan yun eh. Kaya alam kong hindi galing sa syudad yung batong yan.
Magsabi ka ng totoo. Saan mo nakuha yung kwintas na yan? Huminga ng malalim si Rafael at nagsimulang magkwento. Nang marinig ni Tilde ang nangyari, kagad nitong hinila ang kamay ng binata pabalik sa bahay ni Lolo Mayok. Pagkarating sa lugar, kinausap nito ang matanda. Sinabi ang nangyari kay Rafael. Matapos ay pinatawag ni Lolo Mayok ang ama ni Tilde. Lo, bakit? Ano po bang nangyayari? Bakit parang natataranta po kayo? Tanong ni Rafael. Bakit hindi mo kagad sinabi sa amin ang nangyari, iho? Kamunti ka nang malagay sa panganib ang buhay mo. Tugon ni Lolo Mayok. Hindi maintindihan ng binata ang sinasabi nito. Magtatanong pa sana, ngunit hindi na nito natuloy ang sasabihin dahil dumating na si Tilde at ang kanyang ama. Magandang gabi po. Bakit biglaan ang pagpapatawag mo sa akin, Tio Mayok? Tanong ng lalaki na itago na lang natin sa pangalang Tatang Pilo. Alam mo naman siguro ang nangyari sa aking apo, Pilo. Bumalik na naman sila. At si Rafael ang kanilang pinupunterya. Tugon ni Lolo Mayok. Teka, ano po ba kasing nangyayari? Ipaliwanag nyo naman po sa akin. Sigaw ni Rafael. At dahil naguguluhan na ito sa usapan ng mga nakakatanda. Ang kwintas na suot mo, alam mo ba kung saan nanggaling yan? Siyempre hindi. Dahil kahit ikaw, hindi mo alam kung kailan mo nakuha ang bagay na yan. Tugon ng matanda. Inilabas ni Rafael ang kwintas at ibinigay kay Lolo Mayok. Tama po kayo. Dahil ang natatandaan ko lang, napunta ako sa isang lugar sa Dalampasigan. Kasama ang isang dalagang hindi ko kilala. Yun lang po yung natatandaan ko, Lolo. Wika ni Rafael. Ang batong yan ay hindi normal. At ang dalagang nagbigay sa'yo ng bato, isang nimpa. Malaki ang galit sa mga tao. Kailangang matanggal ang sumpa sa'yo, Rafael. Tugon ni Mang Pilo. Kung ganon, kailangan na nating kumilos bago pa sila gumawa ng susunod na hakbang. Wika ni Lolo Mayok. Ngunit laking gulat ng lahat. Nang walang ano-ano ay biglang nawalan ng malay si Rafael. Pagdilat ng binata, nakita nito ang sariling nakatayo sa dalampasigan. Ito rin ang kaparehong lugar kung saan niya nakita ang dalaga. Inikot ni Rafael ang tingin sa paligid, ngunit wala siyang makitang tao. Ilang sandali pa, narinig nito ang boses ng dalaga. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka pa bumalik, Rafael? Umalis ka na, bago pa dumating ang mga kalahi ko. Wika ng dalaga. Bella? Bella? Bella, nasan ka? Hindi ko alam kung bakit ako napunta dito eh. Magpakita ka. Ipaliwanag mo sa akin yung lahat ng nangyayari. Tugon ni Rafael. Nagpakita ang dalaga. Ngunit kakaiba na ang kasuotan nito. Maging ang kulay ng mga mata ay nagbago na din. Alam kong natatakot kayo sa anyo ko, Rafael. Pero ito ang totoo kong itsura. Isa akong nimpa. At wala akong masamang intensyon sa'yo. Kaya ako binigay ang hiyas para maprotektahan ka. Kaya pakiusap, umalis ka na. Wika ni Bella. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Protektahan laban kanino? Tanong ni Rafael. Sa mga kalahi ko, bala ka nilang kunin at patayin. Ang lahing pinagmulan mo ang pumatay sa aming reyna.
Alam kong wala kang kinalaman dito kaya umalis ka na. Nilapitan ng dalaga si Rafael at muling itinulak. Naulit na naman ang nangyari. Pagdilat ng binata ay nasa loob na siya ng tahanan ni Lolo Mayok. Mabuti naman at nakabalik ka, Rafael. Sabihin mo, Apo, ano ang nangyari? Tanong ng matanda. Binalik ako ng isa sa kanila, Lolo. Wala siyang intensyon na saktan ako eh. At ang hiyas, ibinigay niya sa akin ang batong yan bilang proteksyon laban sa mga kalahi niya. Tugon ni Rafael. Sinabi din nito ang mga narinig mula kay Bella at dito na umamin si Lolo Mayok. Ayon sa matanda, ang lalaki sa kwento ay walang iba kung hindi ang yumao niyang kapatid. Umibig ito sa nimpa at ang mga magulang nila ang pumatay sa mga ngisdang nag-alaga sa dalaga. At ang mas ikinagulat ng binata, si Rafael ang ikalimang henerasyon. Nang araw na yon, ang mismong ika-10 taon ng pagkamatay ng kanilang kinikilalang reyna. O Rafael, tama ang sinabi ng Lolo Mayok mo. Ang dalagang may kalahating dugo ng mga nimpa ay anak ng reyna ng mga diwata ng Bakawana. Hindi nila matanggap ang nangyari sa kanilang kalahi, kaya patuloy silang nagigante sa bawat nagdaraang henerasyon. Pagpapaliwanag ni Mang Pilo. Ito ang kinamatay ng iyong lola. Isinakripisyo ang kanyang sarili para mailigtas ako, Rafael. Tugon ni Lolo Mayok. Sabay pakita ng kaparehong hiyas sa binata. Kailangan ng mahinto ang sumpa at gusto kong ako na ang pinakahuli sa linya. Wika ni Rafael. Isa lang ang paraan na alam ko, iyo. Yon ay ang pag-aalay ng buhay sa mga nimpa at hindi kami makakapayag na gawin yon. Wika ni Mang Pilo. Hindi kailangan mag-alay ng buhay, tiyo. May alam akong paraan. Lolo, pwede ko bang mahiram ang kwintas nyo? Wika ni Rafael. Kagad naman itong ibinigay ng matanda at dali-daling nagpunta sa dalampasigan ng binata. Paulit-ulit na tinawag si Bella. Ilang sandali lang ay lumitaw ang napakaraming figura. Unti-unti ding napuno ng alitaptapang paligid hanggang sa magliwanag ang buong Bakawan. Anong ginagawa mo, Rafael? Bakit ka nagpunta dito? Hindi mo ba alam na... Alam ko ang panganib, Bella. Kaya nga nandito ako para wakasan na ang sumpa sa aming angkan. Nais kong makipagkasundo sa inyo. Wika ni Rafael. Makipagkasundo? Hindi mo alam ang sinasabi mo, Rafael. Hindi papayag ang aking mga kalahi. Lalo pat minsan nyo na kaming nilapastangan. At gaya ng sinabi ko sa'yo, wala kang kinalaman sa galit namin. Kaya pakiusap, umalis ka na. Alis ako tapos ano? Patuloy kayong kukuha ng mga inosenteng buhay. Para saan? Walang saysay ang ginagawa nyo. Hindi na may babalik pa ang buhay na nawala na. Pero pwede kayong magpatuloy sa panibagong buhay, panibagong pag-asa. Tugon ni Rafael. Paano kaming makakasiguradong mamumuhay kami ng payapa? Napakaraming mapang-abusong tao sa lugar na to. Sinisira ang aming tahanan. Nilalapastangan ng kalikasan. Pagmamay-ari ng lolo ko ang bakawang ito. At pagdating ng panahon, ako na ang magmamana. Kaya may papangako kong pangangalagaan ko ang lugar na ito habang nabubuhay ang henerasyon mula sa akin. Pag-uusap ng dalawa.
Matapos ay sinugatan ng binata ang kamay. Ipinatak ito sa pulang hiyas at tinapon sa tubig. Saksi ang karagatan at ang lugar na ito sa pangakong binitawan ko. At ang dugo ko ang magiging garantiyang tutuparin ng mga henerasyon mula sa akin ang binitawan kong sumpa sa lugar na ito. Wika ni Rafael. Matapos ay isa-isang nag-atrasan ang mga nimpa. Panghahawakan ng aming angka ng pangako mo, Rafael. Simula sa araw na ito, wala na kaming buhay na kukunin. At kagaya nyo, pangangalagaan namin ang bakawan. Tugon ni Bella. Matapos ay unti-unti itong naglaho. Kasunod nito, ang biglaang pagkawala ng mga alitaptap. Hindi lubos akalain ni Rafael na ganitong buhay ang mararanasan niya. Ngunit ganun pa man, pinanghawakan niya ang binitawang pangako. Lumipas ang maraming taon. Inalagaan ng pamilya niya ang buong lugar hanggang sa maipasa na ito sa kanya. At sa bawat na henerasyon na lumilipas, ito ang pinakaunang batas ng kanilang angkan. Alagaan ang buong lugar. Alagaan ang kalikasan. Alagaan ang mga nilalang na hindi nakikita. Kagaya ng mga diwata o ng mga nimpa. Kwentong Bayan.